So good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga manlalayag natin dyan, sa mga aspiring na manlalayag at sa mga aspiring natin na third officer, no? So ako nga pala si Third Mate Teodoro at welcome po sa aking YouTube channel. At gumagawa po ako ng videos na tungkol sa pagbabarko at iba pa, no? So welcome po sa ating YouTube channel. Ngayon, itatakil po natin ay ang port documentation part 2, which is yung mga ship certificates na hinihingi ng puerto, no? So itong email na to, ipa-flash ko to sa screen, ano. So ngayon guys, sa ating port documentation as ship certificate, ang pinaka trabaho mo lang dito is i-assist si kapitan sa pag-prepare nitong mga to, no. So ito yung mga examples na mga hinihingi ng port na ship's documents para sa ating operation, no. So unang-una dyan is yung ship's registry or yung permanent certificate of registry ng barko. At sunod is yung International Tonnage Certificate or ITC 1969. Next is yung ISSC or yung International Ship Security Certificate natin na tinatawag. Tapos IEEC, International Energy Efficiency Certificate. Tapos MLC, Maritime Labor Convention Certificate. So meron din silang hinihingi niyan. Next is yung SSO certificate or yung Ship Security Officer certificate, which is usually ang SSO natin sino? Comment down below nga kung sino. 'Di ba si kapitan, no? Si kapitan ng ating SSO sa barko. So yung SSO certificate niya, yung COC dun sa marina, yun yung ipapadala sa office. Sa port, no? So next is yung class certificate natin, no? Class certificate. Tapos Cargo Ship Safety Construction Certificate, yon hinihingi rin yon. Cargo Ship Safety Equipment, isa rin yan. Certificate of Fitness or yung COF na tinatawag. Next yung IOPP or yung International Oil Pollution Prevention Certificate. Next is yung IAPP or yung International Air Pollution naman to, Air Pollution Prevention Certificate. Next yung ISPP or yung International Sewage Pollution Prevention Certificate. Next is yung Load Line Certificate. So napakarami, 'di ba? So ang pinaka mo rito is i-familiarize mo yung sarili mo sa mga certificates na to kasi later on magagamit natin to sa part 3, which is yung mga extra na miscellaneous na pinipila pa ng ng barko na requirements sa puerto, kasi kadalasan doon hinihingi yung mga issue date sa expiration date ng mga certificates to, which is yun yung pinaka-importante sa pagtingin nito mga certificates na to. So next, punta tayo sa ating load line certificate or yung ILL, International Load Line Certificate. Tapos yung safe manning or yung Safe Manning Certificate na tinatawag. Tapos next is yung Safety Management naman or yung SMC. Next is yung Wreck Removal Certificate. Ito yung Certificate of Insurance or Other Financial Security in respect of liability for the removal of wrecks. So yan yun. So next is yung Derating or yung SSCEC Certificate or yung tinatawag natin na Ship Sanitation Control Exemption Certificate, no? So yun. Ito naman is ang validity nito is 6 months from the date of issue, no? So next is yung ating life raft certificate. Lahat ng life raft natin dapat may certificate dyan. Next is yung Certificate of Fire Extinguisher. Next is yung CSR or yung Continuous Synopsis Record. Next is yung International Anti-Fouling Certificate. Next is yung Ballast Water Management Certificate. Next is yung DOC or Document of Compliance Certificate. Diba napakaraming certificate ng barko? Kala nyo tayong mga marino lang kala nyo tayong mga marino lang ang maraming certificate. Siyempre yung barko din, diba? Mas marami yan. Next is yung CLC bunker or yung Certificate of Insurance or Other Financial Security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage. So yun lang naman yung mga examples ng mga ships document na hinihingi ng port, which is si kapitan ang pinaka may responsibility. But as a third officer, syempre you have to familiarize yourself with the ship's documents, no? So kailangan familiar ka, i-assist mo si kapitan sa
prepare na itong mga ship's documents na man kukunin tong mga certificate na to, no. So kadalasan meron tong soft copy and hard copy, no. So kadalasan ang pinapadala ni kapitan sa agent is yung mga soft copy. May mga scan copy tayo ng mga certificates na yan. So you always have to double check na up to date yung mga certificates na yun. So every time na may bagong certificate na darating, i-scan mo yon, tapos isi-save mo dun sa isang folder na pinagsisavean nyo ng mga certificates nyo. So itanong mo na lang sa papalitan mong third mate kung saan naka-save yung mga ship certificate. So yun lamang guys, at maraming salamat po kung nakapag-stay ka sa video na ito, and I hope na napakarami mong napulot ngayong araw na ito. So maraming salamat po guys. So stay tuned po sa mga susunod na video natin. Bye bye!